Tatanggapin mo ba ang yaman kung ang kapalit nito ay ang pag-aalaga sa buntis na asawa ng isang mayaman, kahit hindi mo kilala ang buong kwento? Ako, tinanggap ko. At mula noon, hindi na naging pareho ang buhay namin sa baryo. Ako si Limuel, anak ng mga magsasaka, lumaki sa maliit na kubo sa gilid ng Coco Grove at sanay sa pawis ng bukid at pag-aalaga ng lola na palaging umiiyak kapag walang gamot. Hindi ako Maynila. Hindi rin ako may pinag-aralan na diploma na pwedeng ipakita sa pagtatrabaho. Pero may puso akong nagmamahal sa pamilya, lalo na sa Lola Gloria, na kung hindi dahil sa kanya, hindi ko maiisip ang pagtakbo ko sa ibang bayan para maghanap buhay. Nang nagsimulang lumala ang kalagayan ni Lola, nangailangan kami ng pera, kagamutan, gamot, pampalambot ng mga gabi niyang paghinga. May mga bayarin na hindi pwedeng ipagsawalang bahala. Tumanggap ako ng trabaho na inaalok ng isang tanyag sa lugar, si Kuya Fred. Mayaman daw siya, may malawak na lupa at malaking bahay sa kabilang burol at naghahanap siya ng isang taong laging nandyan para mag-alaga ng kanyang buntis na asawa. Hindi lang tagaluto at maglinis, kundi isang taong tutulong tuwing wala sila. Sabi ni Kuya Fred, buong-buo ang sahod, dagdag pa ang ginto at alahas para sa pangmatagalang tulong. Hindi ko inisip na madaling makakita ng ganong alok. Dinala ko ang desisyon sa kwarto ng kusina. Pinakita ko ang mga reseta ni Lola at pinagdaanan namin kung sapat na ito para ilagay ang aking pangalan sa listahan ng mga tatanggap. Sa loob ng isip ko, kolektibong bigat, gamot para sa Lola o alalahanin sa kung ano ang papaabot sa amin kapalit ng yaman. Sa huli, sinubukan kong kumbinsihin ang sarili. Kung makakatulong ang pera para gumaling si Lola, bakit hindi? Marami ring nagbabala. Pero sino ba ang hindi nagbabala sa simula ng anumang pagbabago? Una, ang mismong pagdating sa mansyon ang nagbigay ng gulat. Malaki ang bakod, gate na bakal, at matayog na punong niyog na nakapikit sa araw. Malapad ang driveway na tila hindi na ginagamit ng madalas. Ang damo sa gilid ay bahagyang tumutubo sa mga yapak ng alagang sasakyan. May mga bumbong at bintanang nakaukit, luma pero maingat ang pagkakaayos. Hindi ko maiwasang mapansin ang katahimikan. Walang mga tunog ng kubyertos, walang tunog ng mga batang naglalaro, halos wala ring mga aso na kumakawala at naghuhuyop. Ang katahimikan na iyon ang unang kumawala sa puso ko. Parang may pader na pumipigil sa akin magpatawad o magduda ng kinakabahan. Nakilala ko si Kuya Fred ng personal. Matangkad siya, maayos ang suot, may tinikang singsing sa daliri, at may tinig na malambot pero may initiative. Ang asawa niya, si Ate Arlan, nakabiti ng tiyan, lalo pang lumaki kaysa sa normal. May kakaibang antas ng pagpapasuso sa kanyang pagkilos. Dahan-dahan, tila ba ang bawat galaw ay napakaingat. Sabi nila, mag-aalaga ka lang, hindi kailangang magtanong ng marami. May kontrata man o hindi, bumalot sa akin ang isang hindi nakasulat na tuntunin. Huwag magtanong ng sobra, gawin lamang ang ipapagawa. Ipinakita nila ang pera at alahas bago pa man ako magsimulang magtrabaho. Nakalagay sa mesa ang mga supot na may pera, pitaka ng mga pera, at mga maliit na kahon na puno ng kwintas at singsing. Binigay nila sa akin ang isang paunang bayad, malaki para sa amin. Ramdam ko ang bigat ng responsibilidad sa kamay ko nang tinanggap ko iyon. Hindi ako mapaawat sa koleksyon ng liwanag sa metal. Parang naglalakad ang mga mata ko sa bawat kumikislap. Ngunit habang hawak ang perang iyon, may tinik na dumarampi sa dibdib ko. Ang tanong kung totoo nga ba ang kapalit. Makalipas ang ilang gabi, naramdaman ko ang unang kakaiba. Sa gabi, kapag tahimik ang lahat at ang ilaw ng kusina ang nag-iisang gumagalaw ng anino, napapansin ko ang kakaibang pabango sa loob ng bahay. Hindi ito amoy ng luma, hindi rin amoy ng mga halamang gamot. May halong metalikong damdamin, parang pinagsamasamang bakal at lupa. Pagbukas ko ng malamlam na bodega, tumama ang usok ng malamig na hangin. Parang may nakaipon na malamig na hangin sa loob ng mga lumang kahon. Hindi ko mailarawan ng tama ang pagkabulag ng ulo ko sa gitna ng kalutangang iyon. Sa unang linggo, napansin ko rin na higit na malaki ang tiyan ni Ate Arl kaysa sa inaasahan.
Para siyang may higanting bilog na nagmumukhang lumiliit at lumalawak sa bawat hininga. Ang kanyang balat, gaano man kaumano ang kulay, ay may kakaibang kutis. Parang may piniling pigment na hindi tugma sa katawan. Maya-maya, napansin ko rin na hindi siya madalas kumain ng normal na pagkain. May mga gabi na pinapanood ko siya sa kusina, humahawakan ang tiyan at nakatitig sa layo. At may mga baso na tinitikman lang niya ng dahan-dahan. Kapag tinanong ko, ngumiti siya na tila hindi kumpleto ang ngiti at sinabing, "Hindi pa panahon, huwag kang mag-alala." Ilang gabi lang, nagsimulang lumitaw ang mga usap-usapan sa baryo. May nag-uwi ng kwento na ang mga manok ni Mang Berto ay natutuyo ng parang sinuyod ng lamig. Si Aling Sioni na may aso, natagpuang wala na sa bakuran at may bakas na lamang ng paang kumakalat sa palibot. Akala ng iba ay sakit lang, hindi nakalulunok, lumalamig. Pero may ilan na nagsabi, sinabi nila sa kabilang mansyon, may dala raw na yaman ang bagong pamilya. At may nagdagdag, kapag may yaman na agad, may kapalit daw na hindi mo inaasahan. Hindi ako agad naniwala. Madalas kasi sa amin, mabilis kumalat ang sabi-sabi ng tao. May naghahanap ng kapalaran, may kumakalat na pangamba. Pero may isang gabi na hindi ko na mapigil ang sarili. Habang naglilinis ako ng bodega para mag-ayos ng mga sisidlan at mga lumang gamit, sumabon sa ilong ko ang matinding amoy na parang bakal at mainit na sabaw. Tumunog ang puso ko ng malakas. Sa isang sulok ng bodega, napansin ko ang isang balde na nakatabo sa kadiliman. Hindi malaki ang balde, pero may kakaibang likido na nagmumukhang pulang likas. Hindi ito parang kaldereta o dugo na nakikita ko noon. Ito ang nagpaigting ng malaking takot sa dibdib ko. Naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo. Hindi ako agad kumilos. Para bang ang mga paa ko ay nabitin sa sahig at hindi ko maalis ang tingin. May tila maliit na mga patak na pumipigil sa gilid ng balde. Kakaiba, malagkit na liwanag sa ilalim ng ilaw. Kausap mo ang sarili sa mga sandaling iyon. Baka gawa-gawa lang, baka pinahira ng pulang pintura, baka may tinatanglag na eksena para sa isang panibagong ritual. Nagdilim sa akin ang isip. Umikot ako at bumaba na parang taong natulala. Pagkabalik ko sa kusina, nakita ko sina Kuya Fred at si Ate Arlen nang magkasama. Nakaupo sila sa tabi ng lumang mesa. Nakakita ako ng kakaibang eksena. Hindi ko mailalarawan kung paano sasabihin ito ng mahinahon. Hawak ni Ate Arlen ang isang tasa at tila umiinom siya ng dahan-dahan. Hindi naman siya umiiyak at hindi rin siya naghihingalo, pero may basa-basa sa labi niya. Tumingin siya sa akin nang may kakaibang liwanag sa mata. Parang nagulat man, pero may malalim na pagkamulat. Umuwi ako sa kwarto ko na nagtataka at nanginginig. Pumikit ako ng sandali habang sinisikap ilabas sa isip ang mga imahe. Nakita ko sa labi ang lasa ng metal. Naalala ko ang balde at ang amoy sa bodega. Hindi ko gustong maniwala, pero ang utak ko ay tila pilit na binibigyan ng mga piraso ng puzzle na hindi ko na kayang tipunin. Habang nakahiga, pumasok sa isip ko ang tanong na hindi ko maalis. May halong sabaw ba ang hangin ng mansyon na yon? May ginagawang kakaiba ba ang pamilya para mapanatili ang yaman? Maya-maya, dumating ang mga kwento mula sa kapitbahay, mga nagsasabing may mga hayop na natutuyo sa gabi, at may mga pamumutol sa mga tupa na walang bakas ng sugat. Isang gabi, naglakad ako patungo sa gilid ng bakuran at nakita ko ang bakas ng paa na parang naglaho sa damuhan. Hindi ko maintindihan. Gayunpaman, may parte sa akin na nagtatangkang magbigay ng paliwanag. Baka mga magnanakaw lang. Baka mabaliw lang ang isip ng tao kapag hinawakan ng takot ang tiyan. Pero kapag nagtatagal, ang mga paliwanag na iyon ay parang una na nagiging mabigat sa pagdala. Lumipas ang mga araw, at habang natatanggap ko ang sahod na kailangan para sa gamot ni Lola, dumarami rin ang mga kakaibang pangyayari. May isang gabi, nagising ako sa tunog ng kalabog sa itaas ng bodega. Parang may naglakad sa kisame. Pinunasan ko ang pawis sa noo at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Sa labas ng bodega, napansin ko ang isang pusa ng kapitbahay na tinidor sa lintel at nang lapitan ko iyon, malamig ang katawan, walang pakiramdam. Tinaboy ko ang hininga at umangat.
Hindi ko alam kung dapat ba akong tumingin sa bintana ng silid ni Ate Arlen o magsunog ng lampara. Ang natitira ay isang malutong na alaala ng kabang-ayaw. Ang masakit sa lahat ng iyon ay ang panloob na sigalot ko. Ako ang tumanggap ng alok. Ako ang pumayag. Kapalit ng gamot para sa lola, pumasok ako sa mundong hindi ko inasahan. Sa bawat pag-ikot ng araw, palapit lang ang mga palatandaan na parang sinusubukan akong kumbinsihin na mali ang pinili ko, pero nawala nang walang bakas ang pagbabago. Sinubukan kong tiyakin ang sarili na hindi ako papatol sa takot. Ngunit, ang takot ay hindi maliwanag. Dahan-dahan itong pumapasok, nagiging kasabay ng mga gawain ko. Paghugas ng pinggan, pag-aayos ng kama, paglalatag ng mga dahon sa silong upang hindi madulas. Nagsimula akong makaramdam ng pananagutan na may mas mabigat na bigat kaysa sa pera. Ang kaalaman na mayroon akong bahaging nagtatago sa kasalanan. Isang gabi, hindi ko napigilang sundan ang landas ng bodega. Hindi ko na kayang hindi tumingin. Minsan, iniisip ko, kung hindi ko nalaman ang totoo, maaaring maging normal ang lahat. Ngunit alam kong hindi mabubuhay nang ganoon ang konsensya ko. Kinuha ko ang maliit na lampara at dahan-dahang naglakad patungo sa silid kung saan naghahalo ang liwanag at anino. Narinig ko ang tunog ng pagdampi ng tela at may mga bulong na hindi ko na maintindihan. Nang abutin ko ang pinto ng bodega, bahagya kong naipakita ang tanawin. Ang balde, umiikot ang liwanag at may isang piraso ng tela na nakalapat. Hindi ko na inalintana ang pagtaas ng pulso, inilapit ko ang kamay sa hawak ng balde. Hindi ito madali ilarawan. Sa loob ng bodega, may kakaibang katahimikan, hindi natural. Ang lahat ng ilawan ay nagkaroon ng maliit na paggalaw. Natutunaw ang hangin sa paligid ng aking bibig. Nang masilip ko ng mas malapitan, nakita ko ang nagliliwanag na likido. Hindi ito isang bagay na kailangan kong hawakan. Hindi ko na inisip ang tama o mali. Nag-iba ang takbo ng isip ko. Bigla, may yabag sa hagdan at natagpuan ko ang sarili ko sa gitna ng eksenang hindi ko inakala. Hindi ko na kinaya. Tumakas ako palabas, hinahabol ng hangin ang paghinga ko. Hindi ko sinasadya, pero narinig ko ang mga boses, si Kuya Fred at si Ate Arlen, na parang nag-uusap sa dilim. Hindi ko dininig ang mga salita ng malinaw, pero ang tono ay mababa, puno ng pagnanais at katiwasayan. Para bang nag-aayos sila ng simpleng bagay. Ngunit alam kong hindi iyon totoo. Naglakad ako nang hindi ko planado. Bumaba sa daan na pabalik sa baryo habang nanginginig ang mga tuhod. Hindi ko alam kung sasabihin ko ito sa sino man. Kung sabihin ko, baka akalain nila akong baliw. Kung hindi naman, tatahimik ang mga gabi at lalaki ang pagkasalanan sa dibdib ko. Natulog ako ng kakaunti sa gabi na iyon. Puno ng tanong ang isip. Kung sasabihin ko sa iba, papaniwala ba sila? Kung mananahimik ako, makakaahon ba ang lola ko dahil sa perang kinuha ko? Kinabukasan, nagkalat ang mga kwento. May natagpo ang patay na tupa sa gilid ng aming bukid. Walang dugo na makikitang dumaloy, pati na ang laman nito ay tila naubos. Hindi lang iyon ang nakakabahala. May mga bakas ng paa na naglaho sa damuhan, at may mga kaluskos sa gabi na hindi maipaliwanag. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magtinginan. May ilan na nagbibilang ng panalangin at may ilan na tahimik lang, hawak ang kamay ng kanilang asawa. Sa kabila ng lahat ng ito, mayroon pa ring pagkakabata sa akin na kumakapanatili. Pinilit kong gamitin ang perang binigay sa akin para bilhin ang gamot ni Lola. Sa klinika, napuno ako ng pasasalamat nang makita ko ang magulong pangalan ng doktor at ang reseta. Ngunit hindi nawawala ang bigat. Ang yaman na una ay inaasahan kong lunas, ngayon ay nagiging higpit sa lalamunan ko. Nang araw ding iyon, habang pinapagalang sarili sa loob ng maliit na kusina namin sa baryo, may narinig akong kumatok sa pintuan. Malutong ang tunog sa umaga. Hindi iyon isang karaniwang kumatok, may kalakip na pag-aalinlangan at nagmamadali. Binuksan ko at si Tito Tony, pinsan ko, ang nakatayo, mukhang lugmok at may mata na naluluha. "Limwell," ang sabi niya ng mahiwaga. "May nangyari. Dapat mong makita ito." Pumunta kami sa gilid ng bukid at doon ko nakita
Ang mga tanda ng mga naglaho. Hindi ko mailarawan ng malinaw ang malamlam na pananaw ng mga tao. May halong galit at takot sa kanilang mga mukha. Si Tito Tony ay may hawak na lumang itim na palda at mayroon siyang hindi maipaliwanag na pighati. Sa kalahating oras na iyon, napatingin siya sa akin at ang tanong niya ay parang kata. Ano ang ginawa mo sa kanila, Limuel? Kasi simula nang dumating kayo sa mansyon, iba na ang nangyayari. Hindi ako sumagot. Hindi dahil wala akong ideya, kundi dahil natakot ako sa kung anong pwedeng sabihin ng dila niya. Kung pagtatanggol ko ang sarili, baka siya ang maging hudyat ng dumi sa amin. Kung manahimik ako, baka sila ang magduda ng mas malalim. Sa gitna ng gulo, napaisip ako kung ano talaga ang halaga ng yaman kung kailangan ilagay sa isang timba ang katotohanan. Ang huling alaala ko bago sumapit ang gabi ay ang pagbalik ko sa mansyon. Naglakad ako na parang taong walang direksyon, pero may isang planong hindi ko palubusang pinaplansya sa isip. Kailangan kong makita ang buong katotohanan. Kung may katotohanang mapipigilan, baka may paraan para iligtas si Lola, para mabawi ang kasalanan na tila unti-unting kumakain sa puso ko. Ngunit may kalakip na takot. Kung tama ako at may kinasangkutan ng pamilya ni Kuya Fred sa mga nangyayari, ano ang dapat kong gawin? Sa kanang kamay ko, nakadampi ang isang maliit na supot ng alahas na iningatan ko. Paalala ng kontrata at ng dahilan kung bakit ako nandito. Nang gabing iyon, habang bumabalik ako sa mansyon, nakaramdam ako ng kakaibang liwanag sa buwan. Hindi ito ang maliwanag na buwan ng mga simpleng gabi. May halong dilim at kalakip na katiyakan na may mangyayaring kung anuman at hindi ito mabuti. Hindi ko na kayang panatiliin ang pag-iisip. Pumunta ako sa pintuan ni Mang Antonio, isang matandang albularyo na sinasabi ng marami na may alam tungkol sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Naisip ko na kung may makakaintindi sa akin, siya iyon. Kahit na may bahagyang takot ako dahil sa mga sinambit ng ibang tao tungkol sa kanya. Humihimas ang hangin. Umikot ang mga kuliglig at ang mga ilaw ng parol ng kalye ay tila nagliliyab sa malayong lugar. Hinawakan ko ang hawakan ng pintuan ni Mang Antonio at bago pa man ako kumatok ng malakas, naramdaman ko ang pagkakaroon ng maliit na sabik sa dibdib ko. Isang kombinasyon ng pag-asa at pangamba. Nag-ihi ako ng pawis sa aking palad at nagdasal ng hindi nakalabas ang salita. Bago ko pa hinahawakan ang pintuan, may naisip ako, kung totoo nga ang lahat, nagawa ko na ba ang tama ng tumanggap ng yaman? Kung mali, paano ko babawiin ang mga natunaw na gabi? Ang sagot ay wala pa sa akin. Kaya, dahan-dahan kong kumatok. Kumatok ako sa pintuan ni Mang Antonio na halos di nag-iisip. Ang kamay ko'y nanginginig, hindi lang dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa bigat ng nalalaman ko. Ilang beses kong pinikit ang mata bago nagsalubong sa akin ang isang boses na parang nagmula sa loob ng kahoy. Sino yan? Mahina lang, pero may tono ng alam na alam. Limuel Apo, ang sabi ko, at agad itong nagbukas. Pumasok ako sa loob na ang ilaw ay mula lang sa maliit na lampara at ilang kandila. Ang bahay ni Mang Antonio ay amoy ng kilaw at damo na pinatuyo. Puno ng mga lumang bagay, mga bote, tela, at isang kahon na may mga lumang kuwintas. Si Mang Antonio, payat at kulubot, tumingin sa akin na may malamlam ng ngiti. Halika, sabi niya. Ang mukha mo'y hindi ang mukha ng taong nagpunta lang para magpaalam. Umupo ako sa harap niya at halos hindi ako makahinga. Sinimulan ko agad ang kwento. Hindi ko inulit ang lahat, pero sinubukan kong ilatag ang mga piraso. Ang alok ni Kuya Fred, ang malaki niyang bayad, ang hindi normal na tiyan ni Ate Arlen, ang balde sa bodega, at ang lasa ng metal sa labi ko. Hindi na ako huminto hanggang muntik na akong maiyak. Inilabas ko ang maliit na supot ng alahas na minana kong daladala bilang tanda ng trabaho. Tumingin si Mang Antonio ng madilim. Dahan-dahan niyang kinuha ang supot at pinaikot-ikot ang mga alahas sa daliri niya. Sabi ng iba, ang bulong niya, huwag basta tanggapin ang ginto na walang kasamang paliwanag. Hindi niya ako sinaway, ngunit ramdam ko ang paghahalo ng paghatol at pagkakaunawa sa tinig niya. Ipinagkaloob mo na ang yaman, ngayon anong gagawin mo? Nang tumigil ako, nagtanong siya, pero hindi puro tanong lang ang mga iyon.
May kasamang pagtingin na parang sinusukat ang kaluluwa. Sinabi niya na maraming bagay ang may dalawang mukha, ang mukha ng tao at ang mukha ng nilalang. May tinatawag kaming mga kwento, sabi niya. Mga lumang kwento na ipinapasa-pasa. Sabi ng matatanda, may paraan ang ilan para magbigay ng yaman, pero may kapalit. Iba-iba. May tinatawag na aswang ang iba sa ganong uri. Hindi niya sinabing sigurado. Sabi nila, inuulit niya, daw. Naramdaman kong bumigat pa ang dibdib ko. Ano ang dapat kong gawin? Ang nag-ingay sa bibig ko. Paano ko maayos to? Paano ko ibabalik ang mga naglaho? Hindi niya sinagot agad. Inihanda niya ang tasa ng mainit na tsaa at iniabot. Uminom ka muna, sabi niya. Kailangan mo ng malinaw na utak. Uminom ako, at habang mainit pa ang tsaa, unti-unti kong naramdaman ang kaunting paglamig ng kaba. Hindi nagtagal at sinimulan ni Mang Antonio ang pagsasalaysay. Hindi kung paano gumawa ng ritual, kundi kung ano ang nangyayari kapag may nag-aalok ng yaman sa baryo. Iba ang mukha ng yaman, ang sabi niya. May mga yaman na tumutulog sa ilalim ng lupa at di mo nakuha kung bakit. May mga yaman na dinadala ng paglipat ng tao sa mga luntiang bahay, sa malalaking mansyon. Sinasabi ng luma namin, kapag mabilis dumating ang yaman, dapat kang magtaka. Ano ang binili mo? Ano ang hinihingi ng nagbibigay? Hindi niya sinabing mayroon siyang eksaktong sagot. Pero naisip ko, hindi lang ako ang nabiktima ng tukso. Ang buong baryo ay nakalagay sa naglilihim na laro ng paghatol. Lumipas ang ilang araw na ako ay madalas pumupunta kay Mang Antonio. Hindi ako nagtanong ng direkta kung paano pipigilan ang nilalang, dahil alam kong bawal magpaturo sa akin ng paraan na pwedeng sundan ng iba. Sa halip, narinig ko ang mga kwento, mga anting-anting na pinanana, mga usapan tungkol sa bawang na iniiwasan ng ilang nilalang, tungkol sa ingay na nagpapalayo sa kanila, at tungkol sa albularyo na may kaalaman na di dapat gawing palabas. Hindi niya binigay ang konkretong hakbang-hakbang, pero ipinakita niya ang isang maliit na bagay. May kulay itim na butil na isinuntok ng hindi sinisikreto. Hindi rito nakatira ang sagot, sabi niya. Nandito lang ang paalala, may mga hangganan ang nilalang. May mga panlaban ng tao, pero hindi ito laro. May kapalit kapag nilusob mo ang mga hangganan. Habang pinapakinggan ko siya, unti-unti kong nabuo sa isip ang mga bagay na kailangan kong gawin, hindi ang magturo ng ritual, kundi ang pagbabangon ng baryo. Kung tama ang hinala ko, hindi ito laban na kayang pasanin ng isa lang. Kailangan ang pag-iisang loob. Kailangan ang tapang ng marami, hindi para magpasiklab ng dahas, kundi para iligtas ang mga nawawala at tapusin ang pagyurak sa takot. Kaya nagpasya akong magbalik sa baryo, hindi para itago ang nangyari, kundi para sabihing may nangyayari at kailangan nating magsama. Bumalik ako at dahan-dahang nag-umpisa ng mga usapan. Sabi ko sa mga kapitbahay ang nakikita kong mga senyales. Hindi kong sinabi ang lahat ng detalye. Hindi ko inilagay sa bibig ang eksaktong panlasa ng mga taong nakasaksi. Ngunit sinabi ko, may kakaiba sa kabilang mansyon. At may ilan na tumigil sa kanilang gawain at nagtanong. May ilan namang nagalit. Si Tito Tony, nakaribal sa galit at takot, ang unang sumuporta. Kung may mali, dapat malaman ng bayan, ang giit niya. Hindi tayo pwedeng magpalipas ng gabi na takot. Lumaki ang pagkakaisa. Hindi dahil nagbago bigla ang mga taong dating tahimik. Nagbago dahil may nangyari na hindi na pwedeng balewalain. Nagkaisa kami na magbantay. Humingi kami ng payo kay Mang Antonio, mga payo na simboliko at panimulang paghahanda. Huwag mag-isa, mag-ingat sa gabi, alamin kung sino-sino ang malalapit sa mansyon. Hindi siya nagturo ng ritual, nagbigay siya ng payo sa pagkakaisa at pagiging alerto. Kung may langis na natatangay ng hangin, huwag kayong magpakatanga at hintayin itong sumunog, ang sabi niya, at iba pa na hindi nagpapaliwanag ng detalye. Habang lumalalim ang pag-uusap namin, naramdaman ko ang mabigat na usok ng takot ng baryo. May ilang nag-alis ng ilang alahas na dati nilang itinago, may humakbang na nagdala ng ilaw, may nagdala ng lumang itak na pamana lang
at pinagsasamahan ng dasal. Hindi kami naghahanda para pumatay. Naghahanda kami para harapin ang katotohanan at para pangalagaan ang bawat isa. Sa mga gabi, naglalakad kami ng grupo-grupo, nag-iingat, nagbabantay sa bakod at mga hayop. Sa umaga naman, nag-uusap kami kung may napansin sa paligid. May mga panahon na umiinom kami ng kape at nagbabalik tanaw, naglilinis ng mga bakuran na tila may tumutulong. Lumipas ang mga linggo. Hindi man nabawasan ang takot, may isang gabi na nag-iba ang kalidad ng hangin. Parang tahimik ng mas malalim. Ang hangin ay mabigat at may kakaibang liwanag mula sa buwan. Full moon, sabi ni Lolong Fernando nang dumating siya. Ang matanda na may maraming kwento sa likod ng mukha. Bukas ang buwan, dapat tayong mag-ingat. Lalong naging seryoso ang mga tao. Ang may malalapit na kapitbahay ay naglatag ng mga upuan. May nagbitbit ng ilang lumang bagay, may ilang nagdasal ayon sa sarili nilang paniniwala. Hindi kami nagbigayan ng labis na pag-asa. Alam namin na ang susunod na gabi ay pwedeng maging mahirap. Dumating ang gabi ng pagtitipon. Hindi kami nagtatangka ng labis na pagpapakita, walang malalakas na ilaw, walang panunuyo sa labas. Nakausap namin ang mga kapwa namin. Nagtatag kami ng maliliit na grupo na magbabantay. Ako ang nagpunta sa mansyon para kumalma, ngunit hindi upang pasukin ang loob. Gusto ko lang makita kung may mga palatandaan. Nagpunta rin si Tito Tony at ilang kabaro. May dalang laki ng puso ang bawat isa, hindi sa gladiatorial na paraan, kundi sa paraan ng pag-aalaga sa bayan na puno ng sugat. Paglapit namin sa mansyon, tumahimik ang mundo. Ang mga alituntunin ng gabi, amoy ng kahoy, ang mga ugong ng kuliglig, nagmistulang mga tagapagsalita ng pagbabantay. Sa aming paglapit, biglang may narinig kaming tahimik na tunog, parang paglanghap, parang pagdampi ng tela. Hindi kami agad kumilos, nagtinginan lang kami. Ngunit saka may nakita kaming anino na gumagalaw sa bintana ni Ate Arlen. Mahina, may kalakip na liwanag na hindi pangkaraniwan. Hindi namin itinulak ang pinto. Nagdesisyon kaming obserbahan muna, pero ang nasunod na eksena ay hindi basta napapanood lang. Mula sa bintana, may nakita kaming mga anyo, hindi puro tao, hindi rin hayop lang sa pagkatao. May paggalaw ng mga katawan na hindi maipaliwanag ng normal na tao. Nakita namin si Kuya Fred at si Ate Arn sa loob, at parang may kakaibang ritual na isinasagawa. Hindi ko ilalarawan ng detalye, pero may pag-uugali silang nagpapakita ng hindi karaniwang pag-uunahan sa pagkain at pag-inom. Nakita kami ng mga mata ni Numan na nasa loob. Tumingala kami, nagtataka kung ano ang uunahin naming gagawin. Nag-usap kami ng mabilis. Dapat ba tayong pumasok? Ang tanong ni Tito Tony. Kung pasukin namin, baka kami rin ang mapahamak. Kung hindi, baka hindi na namin mapigilan ang pagkalat. Wala kaming perpektong sagot. At nasa isang sandali, ang isang malakas na pagngisi ni Kuya Fred ang nailingon sa amin. At saka nagpasimula ng pag-alis. Gumulong ang mga sandali. May narinig kaming sigaw mula sa loob ng mansyon. Maikli, puno ng galit at takot. Pumasok kami. Ang alaala ng pagpasok na iyon ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang hangin ay malamig na parang sinipsip ang init ng aming mga katawan. At ang ilaw ng lampara ng mansyon ay nagbigay ng maiitim na anino. Ano man ang nakita namin, nag-iwan ng marka sa isipan ko na hindi madaling matanggal. Ang mga sumunod na pangyayari ay mabilis at magulo. Hindi dahil sa kusang buo ko itong ginawa, kundi dahil lumundag mula sa isang tahimik na pangyayari tungo sa isang marahas na sagupaan. May paghahalakhak at may pag-iyak. May mga sigaw ng tao at tunog ng pagtakbo. Hindi ko ilalarawan ang mga eksaktong kilos, pero masasabi kong may mga mawawalan ng hininga at may mga maiipit sa gitna ng pag-ikot. Hindi ko inakala na makikita ko ang mga kapitbahay ko na magpapakita ng sobrang tapang at kakilakilabot niyang takot. Sa gitna ng kaguluhan, nasaktan ang isang bagay sa akin na higit pa sa anumang pisikal na pinsala. Naramdaman kong may nawawala. Isang napakaraming nawawala. Sa isang iglap, nalaman naming nasugatan si Lola Gloria ng malubha. Hindi ko maipaliwanag kung paano ito nangyari
Ang detalye ay lumilitaw sa isip ko na parang malabong pangitain. Pero nang makita ko ang kanya sa gilid ng aming bakuran, ang kulay ng kanyang mukha ay naputla at ang kanyang paghinga ay mababaw. Tinawag ko siya at humihilik siyang tumingin sa akin na may halong pag-ibig at pagtataka na para bang hindi niya alam kung paano siya napunta sa ganoong kalagayan. Tinulungan namin siya sa abot ng aming makakaya. Tinawag namin ang doktor sa baryo, tinakpan siya ng kumot at sabay-sabay na nagsikap iligtas. Ngunit may mga bagay na hindi kontrolado ng gamot lang. May mga punit na hindi tumutugon. Ang gabi ng labanan ay nag-iwan ng mga gasgas sa bawat puso. Hindi ko malilimutan ang mga huling tingin ni Lola. May halong pag-aalala sa akin na ako ang nagdala ng ginto na nagdala rin ng dilim. Kinabukasan, tahimik na bumalik ang mundo sa baryo. Hindi normal na katahimikan. Ang mga tao ay naglalakad na parang mga anino, may mga yakap na hindi nagawa. May ilang umiiyak ng tahimik, may ilang nagngingit-ngit ng galit. Ang isinilang na yaman ay tila naging bato sa dibdib namin. Ako, sa panahong iyon, ay hindi makapanatag. Ang salita ng mga tao ay matalim. Ito ang kapalit ng yaman, ang sabi ng iba. Pero sino ang dapat sisihin, ang sabi ng iba pa. Nagdaos kami ng maliit na lamay para kay Lola sa likod ng aming kubo. Dinala namin siya na may mga simpleng bulaklak at kandila. Ang mga kapitbahay ay nagsimba ng kani-kanilang dasal. May ilan na tumawag ng pangalan ng Diyos, may ilan na sumigaw sa hangin. Ako ay tumindig sa tabi ng kanyang kabaong, at doon ko unang naramdaman ang napakalalim na hiwaga ng pagsisisi. Inilabas ko ang mga sulat na dati kong isinusulat sa kanya habang nag-aaral sa gabi. Pagkahawak ko sa kamay niya, parang lumiwanag ang isang bahagi ng alaala. Siya ang unang nagtiwala sa akin at ako ang unang nagtagumpay sa pagkuha ng pangakong lunas. Hindi naglaon, dumating ang mga tao mula sa kabilang mansyon, ilang pulis na nagtanong, ilang taong may paghahanap. Sinimulan nila ang investigasyon, nagtanong, nakinig, at may mga papel na lumutang sa harap namin. Hindi kami laging sinasabi kung ano ang lahat, at may mga pagkakataon na ang kanilang mga tanong ay nagbunsod ng higit na takot. May ilan na nag-utos ng pansamantalang pag-aresto, may ilan na nagtatanong sa amin bilang saksi. Ang baryo namin ay hindi na dati. May mga taong nagtataka kung dapat pa bang maniwala sa mga mayaman. May mga lumang tanong na muling bumalik. Sino ang dapat sisihin kapag ang ginto ay may nangyaring masama? Sa gitna ng investigasyon, may ilaw na sumilip, mga sagot na dahan-dahan na pupulot ng mga awtoridad. Naipon ang ilang ebidensya na pumupukaw ng higit na pangamba, mga hayop na natunaw, bakas ng kakaibang ugali at mga testimonya ng mga kapitbahay. Ngunit hindi lahat ay malinaw. Hindi rin nawala ang pakiramdam ko ng responsibilidad. Kung hindi ako tumanggap ng alok, marahil ibang mangyayari, pero hindi ko rin malalaman kung ganun nga. Ang mga tanong ko ay hindi nagbago. Bakit ako? Bakit kami? At sino ang magbabayad? Nagdesisyon kami, sa payo ni Mang Antonio at sa panawagan ng iba, na gumawa ng isang payapang pagdulog, hindi para maghiganti ng labis, kundi para sapitin ang bawat piraso ng kasalanan. Nag-ayos kami ng kombinasyon ng pag-iingat at pag-uusap. Pinansin namin si Ate Arlen, siya ang sentro ng lahat, pero kakaiba ang kanyang katahimikan. May oras na siya'y umiiyak ng walang tunog, may oras na siya'y tila natutulala lang. Sa isang sandali, napansin kong may bahagyang pag-iyak sa kanyang mata na hindi pala ng tao lamang. Isang gabi, dinala namin siya mula sa loob ng mansyon at pinag-usapan. Hindi ito madali. Ang mga kapitbahay ay nagdala ng lakas ng loob, ngunit may takot na pumipigil sa kanila. Saan siya nagmula? Tanong ni Lolong Fernando. Paano natin siya haharapin? Ang sagot ay hindi madali. Hindi kami nagpasya na parusahan agad. Gusto namin munang malaman ang kanyang kalagayan. Tinawag namin ang mga taong malapit sa kanya. Sinubukang kumalap ng impormasyon na hindi makapinsala ng higit. Habang umiikot ang kwento, may mga bagong pangyayaring sumulpot. May ilan na nagalis ng ilang alahas at ibinalik sa amin na parang may konsensya na naginaw.
Ang ilan naman ay nagpasya na ibigay ang mga ito sa simbahan o ipangbigay sa pamilya ni Lola bilang tanda ng paghingi ng tawad. Hindi lahat ang may gana sa paghingi ng tawad, pero may nagpakita ng pagbabago. Ako, sa sarili ko, ay nagpunyagi na humanap ng paraan para itama ang mali. Hindi naging madali ang pag-areglo. May mga salungatan sa loob ng baryo, may ilan na gusto ng agarang paghihiganti at may ilan na nagtataguyod ng pag-ayos. Sa gitna ng lahat, ako ang sentro ng usapin dahil ako ang tumanggap at ako rin ang nagdala ng yaman. May mga gabi na parang ako ang nag-iisa, nakaupo sa tapat ng bangayan, pinapanood ang apoy ng lampara, iniisip kung paano ko haharapin ang konsensya. Pagdaan ng ilang linggo, may nalaman kami na mas lalong nagpaalab ng galit. May nawawalang bata sa ibang bahay at may bakas na hindi maipaliwanag. Nagkaroon ng panibagong usisa. Kung ang yaman ay may nagbigay, baka hindi ito titigil. Dito na napagdesisyunan naming harapin ng huli ang pinagmulan, hindi bilang paghihiganti, kundi para protektahan ang bayan. Nagplano kami ng huli at payapang liham, isang pagharap kung saan sasabihin namin ang lahat ng nalalaman, hihingin ang paliwanag at hihilingin ang hustisya. Ngunit alam naming maaari itong magwalang sala sa amin. Kaya nagtakda kami ng araw kung saan maraming tao ang dadalo, mga kapitbahay, ilang opisyal at si Mang Antonio. Dumating ang araw. Sumama ako, hindi bilang taong nagbabantay, kundi bilang nagmamakaawa. Huminga ako ng malalim at pumasok sa harap ng mga pinto. Nakita ko ang mga mata ni Ate Arlen na tila nakalayo, at si Kuya Fred na parang tahimik lang. Humawak kami ng mikropono ng baryo, hindi para magturo ng kasalanan, kundi para kumalap ng dahilan. Bakit? Ano ang kapalit? Ang sigaw ng puso ko, ngunit hindi ko agad nalabas. Baka ako ang mabuwag sa tanong, baka hindi ako kaya. Ngunit para sa bayan, nagsalita ako ng totoo. Inilatag ko ang aking nakita, inilahad ang mga petsa, inilahad ang mga pagdududa. Hindi ko inilagay ang salitang aswang bilang hatol, bagkus sinabi ko na may mga hindi maipaliwanag na bagay na dapat harapin. Nagkaroon ng sagutan. May mga dedma na lumabas sa kanilang mata, may mga nagtatangging may ginagawa. Ngunit sa isang punto, nag-iba ang tono ni Ate Arlen. Dumadaing siya ng walang tunog at saka, sa isang napakagaan na tinig, nagsalita siya ng mga salita na parang hindi para sa sarili. Hindi ko sinasadya ang ibig sabihin ng mga mata niya. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Hindi ito buo, may dalawang tinig sa loob niya, isa na tila tao at isa na tila lumang bagay. Sa sandaling iyon, tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung anong bahagi ng kwento ang totoo. Ang kagandahan ng pag-ibig nila o ang naglilihim na anyo na kumain sa kanila. Ang sumunod na pangyayari ay hindi nagtagal. May naganap na muling pagsabog ng emosyon. Ang ilang nagalit ay nagpumilit, ang iba ay napuno ng awa. Sa gitna ng kaguluhan, nangyari ang hindi inaasahan. Si Lola Gloria, na kamakailan pa kaming ipinalibing ng tahimik, ay biglang bumigay ang puso. Ito ang nagbalik sa amin sa konkreto ng kasalanan. Ang pagkawala niya ang naging rurok ng pagdadalamhati. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak ng saglit. Ang kanyang pagkamatay ay parang kumpletong paglalarawan sa presyo ng yaman na aking tinanggap. Mula roon, naging iba ang variety ng baryo. May mga nagpasiyang umalis. May mga nagsabi na hindi na nila kayang manatili sa lugar na may ganoong alaala. Ako mismo, na dati nagpunyagi para sa gamot ng lola, ay nagdalang luhang nag-iisip. Tama ba ang ginawa ko? Ano ang halaga ng perang tinanggap ko kung ito ang naging kapalit? Ipinagtatanong ko sa sarili ko kung may hustisya ba na siguradong magaganap o kung ang pagsisisi at guilt lang ang mananatili. Sa mga sumunod na buwan, dumaan ang prosesong legal at ang mga usapang politikal, mga opisyal na nagtanong, mga testigo na nagsalaysay, at mga ebidensya na nagbigay ng larawan ng serye ng mga pangyayari. Ang ilan sa mga sangkot ay napatunayan na may kasalanan, may ilan na nanahimik. Hindi ko ilalagay sa dila ang lahat ng detalye ng legalidad. Ang mahalaga ay nagkaroon ng ilang pag-areglo. May ilan na binalik ang mga alahas, may ilan na nagbayad ng kabayaran, at may ilan na nanatiling malabo ang pagkukuro. Ako,
Sa panahong iyon, nagdesisyon na lumisan. Hindi dahil nagpapabaya ako, kundi dahil alam ko na ang lugar ay puno ng alaala na hindi ko kayang palitan ng pera. Nag-empake ako ng ilang damit at ang maliit na supot na may natitirang alahas. Sa aking pag-alis, hiningahan ko muna ang hangin ng baryo, ang mga puno, ang mga kaluskos ng kukok, ang ngiti ng ilang bata. May nagbigay pa sa akin ng isang yakap bago ako tuluyang umalis. Isang tao na hindi ko inaasahang magpapakita ng awa sa akin. Sa paglalakad ko na palabas, napatingin ako sa huli sa mansyon. Parang lumang anino na unti-unting nawawala sa tanawin. Hindi ko alam kung ano ang huling naging katapusan ng kanilang kwento. Hindi ko rin ibig sabihin na bigyan ng katahimikan ang mali. Ang tanging alam ko ay ang aral na bumibigat sa akin. Kapag may yaman na dumarating sa hindi inaasahang paraan, dapat itanong natin kung ano ang kapalit. May presyo ang bawat gantimpala at minsan, ang pinakamahalagang bagay na mawawala ay hindi materyal kundi ang pagkatao ng isang komunidad. Ngayon, naglalakad ako sa ibang bayan. May bagong trabaho, bagong kubo, at bagong umaga. Ngunit dala-dala ko pa rin ang sigaw ng nakaraan. Tuwing gabi, minsan akong nagigising sa pagitan ng panaginip at pagkagising, at naririnig ko pa rin ang boses ni Lola na parang humihiling ng paliwanag. Hindi ko na mababago ang panahong iyon. Maaari lamang akong humingi ng tawad at gumawa ng paraan para itama ang mga sugat na nagawa ko, kahit pa alam ko na may mga bagay na hindi na mapapalitan. Madalas kong itanong sa sarili, kung bibigyan ka ng malaking pera ngayon at sasabihin nilang alagaan mo lang ang isang buntis na asawa, tatanggapin mo ba? Ano ang uunahin mo, ang pag-asa ng pagpapagaling sa mahal mo o ang maliit na tinig na nagsasabing magtaka? Nasasabi ko sa iyo na ang sagot ay hindi simple. May mga gabi na gusto ko sanang bumalik sa mansyon at sabihin na mali ang aking ginawa. May mga gabi na gusto ko namang itago ang muka at tumakbo palayo. Pero hindi iyon solusyon. Ang solusyon ay ang pagharap, ang paghingi ng tawad at ang pagtulong sa paghilom ng mga sugat ng komunidad. Kung ikaw man ang nasa posisyong iyon, ano ang gagawin mo? Tatanggapin mo ba ang yaman kapalit ng pag-aalaga sa buntis na asawa kahit hindi mo alam ang buong kwento? Isulat ninyo sa comment kung ano ang pipiliin ninyo. Gustong-gusto kong basahin ang mga sagot ninyo dahil sa mga kwento ninyong ibabahagi, natututo at nagbubulay-bulay kami kung paano haharapin ang tukso. Bago ako magtapos, may ilang bagay lang akong nais ipabatid. Una, hindi ko sinasabi na lahat ng mayaman ay may kasamang dilim. Maraming tao ang nagkakaloob ng tulong ng tapat. Ngunit hindi rin pwedeng isantabi ang posibilidad na ang kaginhawaan ay maaaring may mataas na kapalit. Pangalawa, ang pagkakaisa ng komunidad ang naging pangunahing sandigan namin. Hindi ang dahas kundi ang pagkalinga at pag-uusap ang nagligtas sa amin sa mas malalang gulo. At pangatlo, ang panawagan ko sa inyo, mag-ingat sa mabilis na biyaya, magtatanong at pakinggan ang mga nakakatanda at ang mga simpleng bakunawa sa inyong paligid. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ko, kahit na hindi ito magaan at puno ng pagsisisi, paki-share na lang ito sa iba. Marahil may kilala kayo na kailangang mag-ingat sa ganitong uri ng tukso. At kung nais ninyo ng susunod pang mga kwento na bilang totoong mga karanasan mula sa baryo at iba pang lugar, mag-subscribe kayo at mag-iwan ng comment kung ano ang gusto ninyong malaman. Hindi ko hinihingi ang simpatya. Hiningi ko lamang ang pagkakaunawa at ang inyong mga sagot sa tanong na kung minsan ay hindi madaling sagutin. Saan nagtatapos ang pag-ibig at nagsisimula ang kasalanan kapag ang yaman ang nagiging pintuan? Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Ang kwento ni Limuel na nag-alok ng yaman at natutong magbayad ng mas mahal pa sa pera. Huwag nating kalimutan. May mga bagay na hihingi ng presyo na hindi nasusukat ng salapi.